Legacy in Disguise. Kabanata 57. Nang mariing itanggi ni Kenji Takahashi ang paratang, malamig ang tinig na nagsalita si GT Yansheng. Kung hindi ako nagkakamali, aniya, may 3 kayong gamot na ibinebenta sa buong mundo, isang pulbos para sa sikmura, isang pulbos para sa lalamunan, at isang lotion para sa eczema. Ang 3 iyan ay nagmula sa iisang ugat ng race eta. Hango sa Treatise on Febrile Diseases and Miscellaneous Diseases ni Xing Zhongkai noong Silangang Han, sa The Emperor's Sacred Medical Doctrine noong Kanlurang Han, at sa The Grand Herbal Codex. Tama ba ako? Sa isang iglap kumunat ang noo ni Kenji Takahashi. Nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha, ngunit pilit niyang pinanatili ang tindig. Hindi ba't nagbibiro lang kayo, Mr. Tiansheng? Malamig niyang sagot. Ang mga sinaunang aklat na iyan, 1 o 2,000 taon na ang nakalipas, wala nang silbi. Wala iyong siyentipikong batayan. Paano gagamit ang isang malaking kumpanya ng napakalumang kaalaman? Ketawa-tawa. Parang apoy na sumiklab ang galit sa loob ng silid. Ang mga eksperto sa tradisyonal na medisina ay hindi nakapagpigil. Ang ilan ay nagbulungan, ang ilan ay lantaran ng pagsita. Ang pag-insulto sa mga tekstong iniwan ng kanilang mga ninuno ay tila pagyurak sa mismong dangal ng kanilang lahi. Nanindigan si GT Yansheng, ang mga matay nagliliyab. Magkataon, mariin niyang sabi, wala akong gaanong ginagawa sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng expo, personal akong magsusulat ng 3 papel, isa-isa kong ailalahad ang pinagmulan ng inyong mga race eta, ang mga detalye, at ang eksaktong tala sa aming mga sinaunang aklat. Kapag nailathala na iyon, tingnan natin kung paano ka pa magtatago sa likod ng kasinungalingan. Namutla si Kenji Takahashi. Bilang vice-presidente ng Takahashi Pharmaceutical, ang kumpanyang itinayo ng sarili niyang ama, alam na alam niya ang katotohanan. Ang paglago ng kanilang imperyo ay nakasalalay sa mga race eta mula sa sinaunang Chinese pharmacopoeia. Magaling ang mga Hapones sa pag-iimpake. Kinuha nila ang mga sinaunang race eta, binigyan ng bagong pangalan, bagong presentasyon, at ipinagmalaki sa mundo na bunga iyon ng mahal at makabagong pananaliksik. Dahil epektibo ang mga gamot, mabilis silang umangat sa merkado. Ngunit kailanman, hindi nila inamin ang tunay na pinagmulan. Matagal nang naghihintay si GT Yansheng ng pagkakataong singilin ang kawalang hiyaang iyon, at ngayon, narito ang pagkakataon sa kanyang harapan. Nang makita ni Kenji Takahashi na seryoso si GT Yansheng, bigla siyang nagbago ng tono. Ginoong G, hindi ba't hindi na kailangan ng mga thesis at publication? Pilit na ngumiti siya. Ang totoo, nais lang naming makipagtulungan sa inyo para sa bagong gamot. Kung papayag kayo, magtutulungan tayo. Kung hindi, hindi na. Huwag na nating sirain ang samahan. Diretsyong tumingin si GT Yansheng sa kanya. Kung itinatanggi mong nangopya kayo ng Hanfang, wala tayong dapat pag-usapan. Paalam. Pagkatapos ay malamig niyang idinagdag, at oo, tiyak na isusulat ko ang papel. Napakagat si Kenji Takahashi sa galit. Sandali siyang tumahimik bago nagsalita. Kung ayaw ng henyo na doktor na si GT Yansheng makipagtulungan, hindi ko kayo pipilitin. Huminga siya ng malalim, sa tila may naisip. Hindi ko nahihingin ang race eta. Ngunit maaari ba ninyong ibenta sa akin ang 1 piraso ng gamot? 50 milyon ang bayad ko. Natahimik ang silid. Naaksidente ang aking ama 2 taon na ang nakalipas, dagdag niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Nakahiga siya ngayon, mataas ang antas ng pagkaparalisa. Gagawin ko ang lahat para siya'y gumaling. 50 milyon. Kahit si GT Yansheng ay hindi napigil ang mapatingin kay Adrian Laurent. Pagmamayari ni Adrian ang mahiwagang gamot. Kung papayag siya, 1 piraso lamang, 50 milyon agad. Ngunit tahimik na iwi na siwas ni Adrian ang kanyang kamay. Walang bakas ng pag-aatubili. Hindi siya interesado sa 50 milyon. Lalo't hindi niya ibebenta ang bunga ng tradisyonal na medisina sa isang taong nagnakaw at yamuurak dito. Nang makita ang pagtanggi, matatag na sinabi ni GT Yansheng, paumanhin, Ginoong Takahashi. Wala nang natitirang gamot. Nagdilim ang mukha ni Kenji Takahashi. Sige. Malamig niyang sagot. Hindi ko pipilitin ang mga taong may sariling paninindigan. Magkikita pa tayo. At tumalikod siya, dala ang nagngangalit na galit. Pagkaalis ni Kenji Takahashi, tahimik na nagsalita si Adrian Laurent. Hindi ko gusto ang aura ng taong iyon. Mapanganib siya. Kapag naniwala siyang may race eta ka para sa mataas na pagkaparalisa, hindi siya titigil. Ang gamot na iyon, maaaring magdala ng napakalaking kayamanan sa mundo. Sumandal siya, seryoso ang mukha. Naalala mo ba ang pelikulang I Am Not a God of Medicine?
Isang pasyente ng leukemia ang napilitang bumili ng murang imitasyon sa India dahil hindi niya kayang bayaran ang napakamahal na gamot sa kanluran. Sa likod ng mga kumikinang na gusali ng malalaking kumpanya, may mga pasyenteng unti-unting nalulugmok dahil sa presyo ng gamot. 20 hanggang 30,000 bawat buwan para lamang mabuhay. Kung may bilyonaryo na naparalisa, magbabayad iyon ng 50 milyon ng walang pag-aatubili. Kung isang taong tulad ni Bill Gates ang maparalisa, baka maglabas pa ng 50 bilyon para sa lunas. Ngunit ang mahihirap, hindi man lang sila papansinin. Alam ni JT Yancheng ang ibig sabihin ni Adrian. Hindi basta susuko si Kenji Takahashi. At tama siya. Sa isipan ng Hapon, kung makukuha niya ang mahiwagang gamot, dadalhin niya ito sa Japan. Hihimayin ng kanilang mga pharmacist ang bawat sangkap, at sa lalong madaling panahon, gagayahin nila ito. Tahimik na nagsalita si JT Yancheng, mag-iingat ako. Ngunit bahagyang umiling si Adrian. Hindi sapat ang pag-iingat. Tandaan mo, ang taong walang kasalanan ay maaaring mapahamak dahil lamang sa kayamanang taglay niya. Bahagyang natigilan si JT Yancheng. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Ngumiti si Adrian. Ngunit ang ngiting iyon ay malamig, at puno ng lihim. Gagawa ako ng ilang tableta para sa iyo. Dalhin mo palagi. Kung may magtangkang agawin ang gamot, ibigay mo ang mga iyon. Nangilabot si JT Yancheng. Sa alaala ni Adrian, ang mga tableta ay isang uri ng lason. Magmumukhang milagro ang epekto sa una, panandali ang gagaling ang pasyente, babalik ang lakas. Ngunit iyon ay ilusyon lamang. Pagkaraan ng maikling sandali, mauubos ang huling patak ng enerhiya ng katawan. At kasunod noon, bigla ang kamatayan. Tahimik na bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Kung tunay ngang paraplegic ang ama ni Kenji Takahashi, hindi iyon alam ni Adrian. Ngunit kung may balak silang manloko at magnakaw, sila mismo ang haukay ng sarili nilang hukay. Hindi naman mahirap gawin ang ganitong klase ng tableta. Karaniwan lamang ang mga sangkap na kailangan, mga halamang gamot na madaling matagpuan. Bago pa tuluyang magsimula ang auction ng pinakaabangang Ultimate Purple Ginseng, tahimik na nilapitan ni Adrian Lawrence si Henry Chin at inabot ang listahan ng higit 100 halamang gamot. Agad namang kumilos si Henry upang tipunin ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, nagkulong si Adrian sa lounge na nirentahan ni Henry. Mag-isa. Tahimik. Nakatuon. Sa mundo ng tradisyonal na medisina, kapag pinakuluan ang mga halamang gamot, anumang formula pa iyan, iisa ang kalalabasan, maitim na kayumangging sabaw. Ganoon din ang mga ginagawang tableta. Nang matapos siya, 4 na piraso ang hawak niya. Halos kapareho ng dating, mahimalang gamot. Parehong kulay. Parehong laki. Parehong itsura. Walang makapagsasabing magkaiba. Pagbalik niya sa auction hall, sinamantala niya ang sandaling walang nakatingin at lihim na iniabot kay JT Yancheng ang 4 na tableta. Kapalit nito, kinuha niya ang kalahati ng naunang, mahimalang gamot at ipinakiusap na ito'y itago muna. Pagkatapos ng tahimik na palitan na iyon, formal nang nagsimula ang bidding para sa pinakamahalagang bahagi ng gabi. Umakyat sa entablado ang host. Mga ginoo at ginang, anunsyo nito na may ngiti, oras na para sa huling tampok ng gabing ito, ang 300 taong gulang na Purple Ginseng. Bago tayo magsimula sa bidding, hihilingin natin ang kilalang henyo sa medisina na si JT Yancheng upang personal itong suriin. Naglakad si JT Yancheng patungo sa gitna. Maingat niyang kinuha ang ginseng mula sa hostess at masusing sinuri. Tahimik ang buong bulwagan. Walang humihinga ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Ayon sa aking pagsusuri, ang aktwal na edad ng ginseng na ito ay humigit kumulang 350 taon, marahil higit pa. Isa ito sa pinakamataas na kalidad na aking nakita. Makaaasa kayo. Isang kolektibong paghanga ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. 350 taon. Mas matanda pa kaysa sa inaasahan. Maging si Adrian ay hindi napigil ang mapatingin kay JT Yancheng nang may paghanga. Hindi niya inakalang kaya nitong tukuyin ang tunay na edad ng ganoong uri ng ginseng. Malalim, napakalalim ng kaalaman nito sa tradisyonal na medisina. Ngunit bago pa tuluyang humupa ang bulungan, isang malamig at may bahid ng pangungutya na boses ang narinig mula sa likuran. Old Master G, ang mataas na paraplegia ay isang sakit na hindi nalulunasan, kahit sa kanluran o sa silangan. Paano mo nasabing napagaling mo? Huwag mong sabihing nagkataon lang. Isang bulag na pusa na nakahuli ng patay na daga. Napalingon si JT Yancheng. Isang pamilyar na mukha ang nakita niya. Ngumiti siya ng banayad. Maynard, bakit wala ka sa Chinese Medical Clinic? Ano ang ginagawa mo rito?
Napatigil ang mga tao sa paligid. Maynard. Ang tinaguriang traditional medicine lord. Isang makabagong imperial na manggagamot. Kinakatawan ng pinakamataas na antas ng tradisyonal na medisina sa bansa. Ngumiti si Maynard, may halong paghamon. Maraming kwento ang kumakalat tungkol sa iyo. Sobrang misteryoso. Hindi ako naniniwala. Bahagyang yumuko si GT Yansheng. Mga sabi-sabi lamang iyon. Hindi mo kailangang paniwalaan. Nabigla si Maynard. Hindi niya inasahang ganoon kahinahon ang sagot. Walang pagmamayabang. Walang pagtutol. Isang simpleng pagtalikod sa papuri. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang host. Magsisimula na ang bidding. Ang panimulang presyo ay 5 milyong piso. Ang bawat dagdag ay hindi bababa sa 1 milyon. Ngunit hindi pa man natatapos ang pangungusap. 10 milyon. Diretsyong sigaw mula sa likuran. Lahat napalingon. Si Bernard Rossi. Sa unang bid pa lamang, doble agad. Natahimik ang buong bulwagan. Alam ni Bernard Rossi na kung hahayaang paunti-unti ang pagtaas, maaaring umabot sa 20 hanggang 30 milyon ang presyo. Kaya agad niyang dinobal upang takutin ang iba. 11 milyon. May sumagot. 15 milyon, walang emosyon na dagdag ni Bernard. 16. 25. Sigaw niya muli. Napatinginan ang mga tao. 25 milyon na agad. Ngunit sa gitna ng tensyon. 30 milyon. Isang kalmadong tinig. Lahat napalingon. Si Adrian Laurent. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ni GT Yansheng, tila walang pakialam, ngunit ang isang salita niya ay tila bomba na sumabog sa gitna ng bulwagan. Nagkatinginan sina Bernard at Ferdinand Rousseau. Kinuha ni Ferdinand ang placard. 40 milyon. Alam niya kung gaano kahirap kalabanin si Adrian. Alam niyang hindi ito basta sumusuko. Sigurado siyang sinasadya siyang asarin nito upang pataasin ang presyo at pahiyain siya. Ngunit, 50 milyon. Walang pag-aalinlangan. Walang emosyon. Parang simpleng pagbanggit lang ng numero. Namutla si Ferdinand. Anak ng bulong ni Bernard. 20 milyon lang ang tunay na halaga niyan. 50. Baliw ba siya? Ngunit mas galit si Ferdinand. May problema ang katawan niya. Kailangan niya ang ginseng na iyon. Hindi siya maaaring matalo. 60 milyon. Sigaw niya, halos pumutok ang ugat sa leeg. Sandaling katahimikan. At saka, 80 milyon. Diretsyong sagot ni Adrian. Parang wala lang. Parang piso lang ang itinaas. Tuluyang sumabog si Ferdinand. Tumayo siya, nanginginig sa galit. Ano ba talaga ang pakay mo? 80 milyon. May pera ka ba talagang ganyan? Tahimik ang buong bulwagan. Nakatingin ang lahat kay Adrian. Ngunit ngumiti lamang siya. Isang ngiting mapanokso. Mahal kong alalay, wika niya ng malamig at may bahid ng pangungutya. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ni Master. Parang binuhusan ng yelo ang buong lugar. May ilan ang napasinghap. May ilan ang natawa ng mahina. Ngunit ang karamihan. Namangha. Sa gabing iyon, hindi lamang ginseng ang pinaglalabanan. Ito ay digmaan ng dangal. Ng kayabangan. Ng kapangyarihan. At si Adrian Laurent. Tahimik. Ngunit handang wasakin ang sinumang haarang sa kanya. Marami sa mga naruroon ang nakasaksi kung paano lumuhad si Ferdinand Rousseau bago pa niya tinawag na master si Adrian Laurent. Kaya nang marinig nila ang mga salita niya ngayon, sabay-sabay ang pagputok ng tawanan sa buong bulwagan. Namula ang mukha ni Ferdinand. Parang piniga ang kanyang dangal. Kumunat ang noo niya at halos magngalit ang panga. Sige. Sigaw niya. May lakas ka ng loob. Maglalabas ako ng 70 milyon. Hinaila siya ni Bernard Rossi sa manggas. Ferdinand, sobra na ang 70 milyon. Hindi ganyan ang halaga ng bagay na yan. Huwag kang magpadala sa bastos na yan. 70 milyon para sa ginseng. Kahit libo-libong taong gulang pa yan, malabong umabot sa ganoong presyo. Mayaman si Ferdinand, pero hindi siya bulagsak. Kay Sophie Rousseau nga, 15 milyon lang ang ginastos niya. Ngayon, 70 milyon para sa isang ugat. Pero sa loob-loob niya, iisa lang ang umiikot. Kailangan niyang gumaling. Ilang araw na. Wala siyang maramdaman. Para bang may namatay na bahagi ng kanyang pagkatao. Kung magpapatuloy ito, tuluyan siyang mawawala ng pag-asa. Kaya kinagat niya ang sarili niyang pride. 70 milyon. At hindi na ako tataas pa. Sa sandaling iyon, marahang itinaas ni Adrian Laurent ang kanyang plaka. 100 milyon. Parang tinamaan ng kidlat si Ferdinand. Ano bang balak mo? Galit niyang sigaw.
Pinaglalaruan mo ba ako? Ngumiti lang si Adrian, kalmado, halos nakakapikon ang composure. Nagustuhan ko ang purple ginseng. Natural lang na magbid ako. O baka naman, Chairman Rousseau, hindi mo kayang maaga. Nagngit-ngit si Ferdinand. Sa tingin mo hindi ko alam ang estado mo. Isa ka lang son-in-law. Kahit pagsamahin ang buong pamilya mo, wala kayong 100 milyon. Saan mo kukunin yan? Lumingon siya sa host. Palabasin ninyo ang lalaking yan. Manloloko. Wala yang ganyang pera. Kumunat ang noo ni GT Yansheng. Ang lahat ng gastos ni Ginoong Adrian ngayon ay maaaring ipasok sa aking pangalan. Sumunod si Henry Chin, walang pag-aalinlangan. Bukas din ang pondo ng pamilyang Chin para kay Ginoong Adrian. Biglang nanahimik ang bulwagan. 100 milyon. At 2 higanti ng mundo ng medisina ang handang sumalo. Sino ba talaga si Adrian Laurent? Ngumiti si Adrian, parang walang bigat ang lahat. 100 milyon lang naman. Kaya ko pa yan. At saka, may dala talaga ako. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang tseke. Gusot. Halos parang basurang papel. Ito, sabi niya. 100 milyon. Beauty, paki-verify. Tumawa ng mapang asar si Ferdinand. Kung ganyan lang kadali, kukuha ako ng tissue at sasabihing 500 milyon yan. Hindi siya pinansin ni Adrian. Lumapit ang financial staff. Ilang sandali ang lumipas. Tumaas ang ulo ng taga-suri. Ang halagang nakasaad ay 100 milyon. Totoo at valid ang tseke. Isang sabog ng ingay ang sumunod. 100 milyon, ginusot lang sa bulsa. Paano kung nalaglag? Paano kung naisama sa labada? Anong klaseng tao ang may ganitong kalaking halaga at parang walang pakialam? Nanginginig ang mukha ni Ferdinand. Hindi niya matanggap. Isang basurang manugang, may ganitong pera. Lumapit si Adrian sa host. Kung wala nang tataas, akin na ang ginseng. Bago pa matapos ang anunsyo. Sandali. Sigaw ni Ferdinand. Magdadagdag ako. Nagkagulo na naman ang mga tao. Mula 5 milyon, umabot sa 100 milyon. Tataas pa. Habang nagiinit ang eksena, biglang dumating ang isang lalaking may bahagyang pagkakalbo. Pasensya na, Mr. Rossi. Kakaalis ko lang sa laboratorio. Si Professor Wu, ang punong pharmacist ng Rossi Pharmaceuticals. Agad siyang hinayla ni Bernard Rossi. Professor, sa tingin mo ba sulit ang 100 milyon para sa 300-year-old purple ginseng? Umiling ang propesor, kampante. Hindi. 30 milyon ang pinakamataas na halaga niyan sa merkado. 100 milyon. Mga tanga lang ang bibili. Nagliwanag ang mukha ni Ferdinand. At para sa sakit ko. Tanong niya agad. Hindi kailangan ng 300 taon, paliwanag ni Professor Wu. 5 100-year-old purple ginseng lang, tigi 1 milyon bawat isa. Mas epektibo pa ang purification process. Mas mura, mas praktikal. Parang nabunutin ng tinek si Ferdinand. Umiling siya. Hindi na ako tataas. Kalokohan ang magbayad ng 100 milyon para dyan. Mga mahina ang ulo lang ang gagawa niyan. Isang malakas na buo ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Kung wala kang pera, aminin mo. Kung nanghihinayang ka, sabihin mo. Pero ang tawaging tanga ang iba. Napayuko si Ferdinand, pilit nilulunok ang kahihiyan. 100 milyon, una. 100 milyon, pangalawa. 100 milyon, pangatlo. Sold kay Ginoong Adrian Laurent. Marahang tumango si Adrian. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon kay Ferdinand. May ngiting hindi mabasa. Isang friendly reminder, sabi niya, mababa ngunit malinaw ang tinig. Hindi magagamot ng kahit anong gamot ang sakit mo. Tahimik. Parang binagsakan ng malamig na tubig si Ferdinand. Kaya payo ko, dagdag ni Adrian, huwag ka nang mag-aksaya ng pag-asa. Sa sandaling iyon, hindi na pera ang nakataya. Dangal. Lalaki. Pag-asa. At malinaw sa lahat, may taong hindi kayang bilhin ng kayamanan. Sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Ferdinand Rousseau. Namula ang mukha niya sa hiya at galit. Nanginginig ang boses habang sumigaw. Wala kang alam. Ikaw ang walang silbi. Buong pamilya mo ang walang silbi. Sinasabi ko sa'yo, napakalakas ko. Bahagyang ngumiti si Adrian Laurent, isang ngiting malamig at mapanukso. Ang tunay na may kakayahan, sinabi ng dahan-dahan, hindi kailangang ipagsigawan. Kung may problema sa matigas na dapat tumigas, alam yan ng may-ari. Anong silbi ng puro yabang? Umalangaw-ngaw ang tawanan sa buong bulwagan. Lalong namula si Ferdinand Rousseau. Para bang sinampal sa harap ng lahat ang kanyang pagkalalaki. Kung tutuusin, may punto.
Bakit nga ba siya desperadong nagbibid para sa premium purple ginseng? At bakit lagi siyang kaalyado ni Bernard Rossi ng pamilyang Rossi? Alam ng lahat ng nasa larangan ng traditional Chinese medicine ang lihim na proyekto ng pamilya Rossi, isang bagong gamot na sinasabing kayang ibalik at palakasin ang kakayahan ng kalalakihan. May mga bulong-bulungan. May mga hinala. At ngayon, parang nabubuo ang larawan. Tumigil ka. Sigaw ni Ferdinand, halos pumutok ang mga ugat sa leeg. Huwag kang magpakalat ng kasinungalingan. Malamig na tugon ni Adrian. Kung talagang may kakayahan ka, bakit mo ipinagkaloob ang sarili mong babae sa iba? Hindi ba't ginagawa lang yan ng lalaking walang maipagmamalaki? Napasinghap ang mga tao. Namutla ang lobby ni Ferdinand. Parang mawawala na siya ng hininga sa galit at kahihiyan. Anong pinagsasabi mo? Sigaw niya. Maging si Sophie Rousseau ay hindi nakapigil. Adrian Laurent. Sinisira mo ang pangalan namin. Ngunit hindi na nakipag-argue si Adrian. Wala siyang interes sa mga taong duwag at mapagpanggap. Kinuha niya ang pinakamataas na kalidad ng purple ginseng mula sa host, sa kalumingon kina GT Yansheng at Henry Chin. Tapos na ako rito, kalmado niyang sabi. Wala nang mahalaga para sa akin. Umalis na tayo. Tumayo siya at diretsong naglakad palabas. Mr. Laurent, ihahatid namin kayo. Sabay na sabi ni na GT Yansheng at Henry Chin. Hindi siya lumingon. Hindi na kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Manatili kayo rito. Sa pagdaan niya, napansin niya si Kenji Takahashi na palihim na nakamasid kay GT Yansheng. Huminto siya sandali at mahina ngunit mariing nagsabi. Dr. G, pagkatapos ng araw na ito, kung may susubok magnakaw ng gamot mula sa'yo, huwag kang lalaban. Ibigay mo lang. Nagulat si GT Yansheng, ngunit agad siyang ngumiti at tumango. Nauunawaan ko, Mr. Laurent. Sa gilid, tahimik lamang si Lyra Chin. Mula pa kanina, hindi niya inaalis ang tingin kay Adrian. Nang makita niyang palabas na ito, biglang kumabog ang dibdib niya. Nagatubili siya sandali, saka mahina ngunit malinaw na nagsabi. Mr. Laurent, maaari ba kitang ihatid? Napansin agad ni Adrian ang alinlangan sa kanyang mga mata. Mula pa kanina, alam niyang may gustong sabihin si Lyra. Tumango siya. Sige. Nagliwanag ang mukha ni Lyra. Maraming salamat. Magalang niya itong sinamahan palabas. Sa may pintuan, tumigil si Adrian at tumitig sa kanya. Sabihin mo ang totoo, Lyra. May dinaramdam ka, hindi ba? Kinagat ni Lyra ang ibabang lobby. Mainit ang pisngi niya. Halata po ba? Halos nakasulat sa mukha mo, sagot ni Adrian, may bahagyang ngiti. Sabihin mo lang. Kung may problema ka, tutulungan kita. Napahawak si Lyra sa kanyang mukha, tila gustong takpan ang pamumula. Karaniwan, matapang siya. Direkta. Walang kinatatakutan. Pero sa harap ni Adrian, para siyang dalagang hindi makapagsalita. Huminga siya ng malalim at pinatatag ang sarili. Mr. Laurent, may kaibigan po ako. Matalik kong kaibigan sa kolehiyo. Sandaling nanginginig ang boses niya. Dati po siyang masayahin. Masigla. Puno ng pangarap. Pero simula nang magkaroon siya ng boyfriend, nag-iba siya. Napakunot ang noo ni Adrian. Parang na-brainwash siya. Kontrolado siya. Pinapagawa ng kung ano-anong sobra-sobra. Naluha si Lyra. Isang beses, pinagalitan lang siya ng lalaki, gusto na niyang tumalon sa gusali. Ako ang pumihil. Isa pang pagkakataon, balak niyang uminom ng maraming sleeping pills. Ako ang nagsumbong sa teacher para mailigtas siya. Huminto siya. Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Pero ngayon, ako pa ang masama. Sinasabi niyang sinira ko raw ang relasyon nila. Iniwan niya ako. Binlock. Pinutol ang pagkakaibigan namin. Bahagyang kumuyam ang kamao ni Adrian. MLM ba yan? Umiling si Lyra. Hindi po. Mas masahol pa. Isa itong paraan ng mga lalaking gustong kontrolin ang babae. Pinapaniwala nila ang babae na sila lang ang mundo nito. Unti-unti nilang winawasak ang kumpiyansa, ang pagkatao, hanggang sa maging alipin ng emosyon. Nanginginig ang boses niya sa galit. Ginagawa nilang laruan ang mga babae. Pinaglalaruan ang damdamin. Tapos kapag nabasag, iiwan. Nanlamig ang mga mata ni Adrian. Ang bawat isa sa kanila ay isinilang ng isang ina, malamig niyang sabi. Pero nagagawa nilang year-okan ang kababaihan. Mga basura ng lipunan. Napaluha si Lyra. Hindi lang siya ang biktima. Noong nakaraang taon, may babaeng nabuntis sa school namin. Tumalon siya. Sinasabing siya ang nagtulak sa isip nito. May isa pang babae na iniwanan ng suicide note, sinabing marumi, na raw siya.
Tumalon sa ilog. Nanginig ang kanyang mga balikat. May 4 o 5 nag-drop out. 2 ang namatay. Tahimik si Adrian. Ngunit ang katahimikang iyon, mas nakakatakot kaysa sigaw. Dalhin mo ako sa kanya, mariin niyang sabi. Napatakbo si Lyra sa tuwa at pag-asa. Talaga po. Kung psychological manipulation lang ito, sabi niya, hindi ko masisiguro. Pero susubukan ko. Tumango si Lyra ng paulit-ulit. Naniniwala po ako sa inyo. Sa gabi, Anya. Sa school ninyo. Siya po ang school heartthrob, dagdag ni Lyra. Guwapo. Mayaman. Magaling magsalita. Kaya maraming nabibiktima. Bahagyang ngumiti si Adrian, isang ngiting hindi umaabot sa mata. Magaling mangontrol. Mahina niyang sabi. Gusto kong makita ang lalaking iyan. Bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata. At ipapatikim ko sa kanya ang pait na ipinararanas niya sa iba. Nakipagkita si Adrian Laurent kay Lyra Chin sa Nanyang University of Finance and Economics kinagabihan. Matapos ang lahat, dala na niya ang 300 taong gulang na lila ginseng, isang kayamanang hindi mabibili ng kahit sinong may pera lamang. Habang nasa biyahe, sunod-sunod ang kanyang mga tawag. Una kay Dante Morel. Sunod kay Lucas Durand. May nagbabalak laban kay GT Yansheng. At hinding-hindi niya hahayaang may mangyari rito. Magpadala ka ng tao. Tahimik lang. Bantayan si GT Yansheng, malamig niyang utos. At isa pa, tutukan ninyo si Kenji Takahashi. Matagal nang may impluensya si Lucas Durand sa Nanjang. Kaya't ipinag-utos ni Adrian na maglagay agad ng lihim na tagamasid sa paliparan. Hindi maaaring makaalis si Kenji Takahashi ng basta-basta. May balak ang Takahashi Pharmaceutical. At may mas malaki pang balak si Adrian. Isang hukay. Isang bitag. Isang lambat na hindi makikita, pero kapag bumagsak, wala nang kawala. Hindi alam ni Kenji Takahashi na nakabalot na siya sa isang tahimik ngunit matibay na bitag. Sa labas ng universidad, naghihintay na si Lyra Chin. Nanginginig ang mga kamay nito. Mr. Laurent. Halos mapasigaw siya. Yung best friend ko, baka tumalon sa lawa. Halika na po. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Anong nangyari? Sa cafeteria kanina, sinampal na naman siya ng gagong yun. Pinahiya. Minura. Umalis. Umiiyak siya kanina pa sa may lawa. Natatakot ako, baka di na siya mag-isip ng maayos. Hindi na nag-aksaya ng salita si Adrian. Dalhin mo ako roon. Habang naglalakad sila, naalala niya ang nabasa niya tungkol sa mga lalaking ginagamit ang emosyon ng babae bilang laruan. Isang baluktot na, laro, ng kontrol, pagmamanipula, at pagwasak sa dignidad. May mga nabibiktima. May mga nasisira ang buhay. May mga namamatay. At ngayon, mukhang isa na naman ang nalulunod. Malawak at tahimik ang loob ng universidad. Ang artificial na lawa ay tila payapa sa ilalim ng dilim ng gabi. Ngunit sa dilim na iyon, may pusong wasak. May babaeng unti-unting bumibitaw sa buhay. Lyra. Bulong ng isa pang estudyante. Andyan pa siya kanina, paikot-ikot lang. Tinuro niya ang isang aninong nakatayo sa gilid ng lawa. Sa isang iglap. Talon. Isang malakas na flash ang gumuhit sa gabi. Nagsigawan ang mga babae. Ngunit si Adrian, hindi nag-atubili. Tumakbo. Tumalon. Lumubog. Hinablat ang babaeng palubog na. Hinailapay taas. Humihingal. Umiiyak. Lumalaban pa. Huwag mo ko iligtas. Sigaw ng babae sa pagitan ng hikbi. Hayaan mo na ako. Madumi ako. Hindi ako malinis. Patawad, Blake Gray, patawad sa pagmamahal mo. Hinaila siya ni Adrian papunta sa pampang at itinulak paitaas sa damuhan. Basang-basa. Nanginginig. Wasak ang diwa. Sumigaw si Adrian, ang boses ay parang kulog. Ang katawan mo'y bigay ng magulang mo. May karapatan ka bang sirain yan para sa isang walang kwentang lalaki? Napahagulgol ang babae. Hayaan mo na ako, kahihiyan lang ako, kung mabuhay pa ako, siya ang mahihirapan, ayokong mahirapan siya, gusto ko lang siyang maging masaya. Napakunot ang noo ni Adrian. Malalim na ito. Hindi ito simpleng heartbreak. Ito ay pagdurog ng pagkatao. Pagukit ng kasinungalingan sa isip ng isang inosenteng babae. Pinatabi niya ang iba. Bigyan niyo kami ng sandali. Nagtataka man, sumunod ang mga ito. Si Lyra Chin ay tumingin kay Adrian na parang may hinahangaan, parang alam niyang siya lang ang makakapagligtas sa kaibigan nila. Sa putikan, basang-basa at nanginginig, pabulong na inuusol ng dalaga ang parehong salita. Madumi ako, wala akong karapatang mabuhay, gagamitin ko ang kamatayan para patunayang mahal ko siya. Mariing tumitig si Adrian. Magulo ang isip nito.
Paulit-ulit siyang nilaso ng salita. Paulit-ulit siyang tinuruan na siya'y marumi. Na siya'y walang halaga. Nakamatayan ang katubusan. Mahigit kalahating taon ng paghubog ng maling paniniwala. At ngayong gabi, muntik na itong magwakas sa ilalim ng tubig. Bahagyang inilapit ni Adrian ang kamay sa noo ng dalaga. Mahinahon ngunit makapangyarihan ang kanyang tinig. Belle, tumingin ka sa akin. Unti-unting nagtuon ng pansin ang dalaga. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa pagitan ng kawalan, nagsalita ito. May naging nobyo ako nung first year, nadala ako, ibinigay ko ang sarili ko, pagkatapos, nakilala ko si Blake Gray, mahal ko siya, pero nung nalaman niya, tuwing magkasama kami, sinasampal niya ko, minumura, tinatawag na marumi, sinasabing kahihiyan ako. Tahimik si Adrian. Pagkatapos, bumigat ang kanyang tinig. Hindi galit, kundi awtoridad. Makinig ka, Belle. At tandaan mo ito hanggang sa huling hininga mo. Napatitig ang dalaga. Ang ginawa mo noon ay desisyon ng isang taong nagmamahal. Hindi ka marumi. Hindi ka basurang itinatapon. Ang buhay mo ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi lang ito para sa'yo, kundi para sa mga magulang mong naghirap para palakihin ka. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi ka hahayaang masira. Hindi ka tatawaging marumi. Hindi ka tutulak patungo sa kamatayan. Ang lalaking sinasampal ka at pinaparamdam na wala kang halaga. Siya ang marumi. Tumigil siya sandali. Hindi mo kailangang mamatay para patunayang mahal mo siya. Ang dapat mong patunayan, ay ang halaga mo. Piliin mong mabuhay. Piliin mong bumangon. Piliin mong mahalin ang sarili mo. Unti-unting bumagsak ang mga luha ni Belle. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng desperasyon, kundi ng paggising. Sa ilalim ng malamlam na ilaw sa tabi ng lawa, tila may isang kaluluwang muling isinilang. At sa dikalayuan, nakatayo si Lyra Chin, nakatingin kay Adrian na parang may bagong pagtingin sa kanya. Hindi lamang siya isang misteryosong lalaki. Isa siyang taong kayang magligtas ng buhay. At sa gabing iyon, hindi lang isang babae ang nailigtas. Isang kaluluwa ang nabawi mula sa dilim. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.